Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 9,119 subscribers. Maraming salamat po. Konti na lang po yan. Magte 10,000 subscribers na tayo. Maraming salamat po talaga. No, ang pag-usapan po natin diyan ay diyan sa Maynila, no? Babalik na po si Yorme Isko Moreno Dumagoso diyan sa Maynila at talagang tinabagang tinupad niya ang pakikinig, no? Nakikinig po kasi siya sa mamamayan ng Maynila at tinupad na ni dating Yorme Mayor Isko Moreno Dumagoso ang kanyang pangakong babalik sa Maynila sa paghahain niya ng kanyang Certificate of Candidacy, COC, kasama ang running mate na si Chi Atienza. Anak na si Joaquin, mga kandidato kongresista at konsehal sa ilalim ng Aksyon Demokratiko. Tulad ng dati sinabi ni Isko na umaasya siyang magkakaayos sila ng kanyang ate na si re-electionist Mayora Hani Lacuna pagkalipas ng init ng eleksyon sa Mayo sa susunod na taon. Idiniin ng dating mayor na hindi niya nakakalimutan ng kanyang utang na loob sa ama ng alkalde, ang yumaong si dating Vice Mayor Danny Lacuna, at tinatanaw niya ito sa pamamagitan ng pagsiserbiso sa mga Manileño. Ibinahagi din ni Yorme Isko Moreno na pinuntahan niya si Lacuna noong huling linggo ng Hulyo para ipalam dito ang plano niyang muling pagtakbo dahil na rin sa kahilingan ng maraming taga-lungsod. Nagulat umano siya nang matigas itong sumagot ng no, I'm running for re-election. Para hindi na humabang usapan, humalik at yumakap siya rito at saka nagpaalam na. Samantala, sinabi ni Isko na magiging prioridad ng kanyang liderato ang pagtugon ng minimum basic needs sa mga Manileño tulad ng pabahay, edukasyon at kalusugan. Agad niyang sanang ipamamahagi ang mga pabahay sa Tayuman, San Sebastian at Pedro Hill na matagal nang tapos para mabawasan ang problema sa housing. Pagbubukas sa Paseco Hospital na mahigit 3 taon nang tapos pero hindi binubuksan ni Lacuna. Pamamahagi ng mga ayuda sa mga senior citizens, pagtanggal sa online scheduling sa mga magpapagamot sa mga pampublikong ospital at marami pang iba. Kasabay nito, nilinaw ni Isko na naunawaan niya pagsabay ni Lacuna sa hiyawan ng mga supporter nito na huwag ka nang bumalik dahil sa bugsulang ng damdamin. Samantalang inalayan din ni Isko ang anak ng si Joaquin, paghain nito ng COC para sa unang distrito ng lungsod Maynila. Okay? Siyempre po, di ba? Alam naman po natin yung mga nagawa ni Yorme Isko Moreno diyan sa Maynila, sa Manila, talaga namang nakakamangha dahil pinailawan ng mga puno, pinaganda ang mga daan, nagkaroon ng mga bahay, ang mga underprivileged diyan sa Maynila, no? Wala nang pag-alagala mga karnaper diyan o pickpockets, no? Talaga namang gumanda, no? Kung nagkabahaman ng mga panahon na 'yon, ay talaga namang parang kusa namang umuusad, mabilis po ang usad niya, no? Kaya naman nakakamangha ang liderato ni Yorme Isko Moreno at ibang-iba talaga ang liderato ni Mayora Hani Lacuna. Magkaiba talaga, no? Si Mayora Hani Lacuna ay may nag-comment dito sa ating YouTube channel na pang-opisina lamang daw ito. At si Yorme Isko Moreno ay pang-opisina at labas ng opisina. Kita mo naman, di ba? Siya mismo nakadiskubre ng kabahuan dyan sa Liwasang Bonifacio, pinaganda ang Tondo, pinaganda ang Pedro Hill, at kung ano-ano pang mga lugar, no? Yung mga pabahay, at saka yung mga eskwelahan, na yung mga eskwelahan ngayon ay vertical na, no? Yun daw pala ang uso ngayon, kaya yun ang talagang sinusunod at mabilis kumilos at mautak ito si Yorme Isko Moreno. Kaya nga naman, kahit na sureball naman nanalo sa Senado, ay talagang sinabi niya na pang syudad siya, no? Si Lenny Robredo nga rin, di ba? Si dati Pangulong Rodrigo Roa Duterte din, di ba? Si Magalong din, di ba? Si Gloria Macapagal Arroyo, di ba? Ibig sabihin, pang-lokal na itong mga ito, no? Yung mga national leaders na Trillanes din, di ba? O tumatakbo sila. Pero si Trillanes ay out of focus, tingnan mo,
Senator Trillanes, itong mga ito, no? Ito, imaginein mo si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, since naging Pangulo yan, magko-comment yan. Pero ibig sabihin, talaga ang concentration na nila, ang focus na nila ay dyan sa mga syudad, mga lugar na tinatakbuhan nila. Ganun po sana. Pero kayo po ay hindi po ganun, di ba? Pero mabalik po tayo dyan sa Maynila, ay talagang kita-kita na natin ang pagkapanalo ng Yorme Isko Moreno at ang Chia Atienza at yung mga congressman and woman ng ating Yorme Isko Moreno, Yorme's Choice, at mga konsihala, ay majority of that ay mananalo. Siyempre, hindi naman natin masasabi na majority na straight, no? Kasi alam naman natin, malakas din naman yung ibang konsihal diyan, pero mahina po talaga ang Mayora Hani Lacuna at Yul Servo din. Yul Servo pwedeng dumikit pero matatalo pa rin yan. At ang mga congressmen na ito, si Abante, Valeriano na walang ginawa naman, at saka si Chua, ay inaasahan natin matatalo itong mga ito. Sa tulong ni Yorme Isko Moreno, itong tatlong ito ay matatalo dahil out of focus din. Buti naman kung pinapaganda ang Maynila, hindi naman, di ba? May kakilala tayong congressman diyan sa Pampanga, no? Tingnan mo, medyo less critical siya, pero at the same time, pag nagkritik siya, nothing personal, no? Pero ibig ko sabihin ay talaga namang pinaganda rin niya ang Pampanga, yung distrito niya diyan, kitang-kita mo may mga ginagawa, pero diyan sa Maynila, nako, pamunta ka diyan parang wala namang halos ginagawa. Bakit ganoon? Akala ko ba malapit kayo sa kusina? Bakit hindi napapaganda ang Maynila? Kaya inaasahan natin itong tatlong ito, Valeriano, Chua at saka Abante, ay matatalo at mapupunta sa kangkungan. Ayan, yan po yung sinasabi po natin. No, tapos si Yorme Isko Moreno ay talagang pag ito ay nanalo na, ay papagandahin niya ang Maynila mula dyan sa Welcome Rotonda hanggang Pasay Rotonda. Okay, Maynila pa po yung Pasay na yata yun. Pero anyhow, magko-concentrate siya sa mga boundaries, paloob, yung mga yan, no? Talaga papagandahin niya ang Maynila, papagandahin niya ang internet connectivity, yung sa mga wifi areas natin, yung mga eskwelahan natin, mga health centers natin, lalagyan ng mga maraming mga gamot at kung ano-ano pa. Ayan po yun, no? Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-subscribe lang po kayo. Ang aim po natin is for us to reach 10,000 subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all.